Revolutionary din siya parang ikaw. Opo, ito ang abogadong revolusyonaryo, Attorney JV Hilo! JV Hilo sa Senado, numero 30 sa balota, para sa bayan siya ang ating pag-asa. Edukasyon at agrikultura, kanyang isusulong boto para kay JV. Mayong gabi sa tanan! JV Hilo sa Mayong gabi sa tanan! Manila, Luzon, Metro Manila, Visayas, Mindanao. Nandito po si Attorney JV Hilo, numero 30 sa balota, nag-iisang representante ng Visayas. Kasama niyo po ngayon Pangulong Marcos. Pangulong Marcos, nag-umpisa tayo bilang unity team. Kaibigan nyo po kaming lahat. Lahat na mga ito, kaibigan nyo. Lalo na si Attorney Vic Rodriguez. Kaibigan nyo po, Pangulong Marcos. Bakit sa ngayon, ate ang Pilipinas? Ano nangyari sa inyong unity? Bakit nagkawatak-watak ang mga Pilipino? Bakit? Bakit, Pangulong Marcos? Bakit? Pangulong Marcos, nung umpisa ng inyong termino, gusto ko po talagang tumulong sa iyo. Dala po ng senador ng Visayas ang sa tingin ko solusyon sa mga problema natin sa kahirapan, solusyon sa problema sa korupsyon. Naging commissioner po ako ng PACC. Alam ko po ang naging problema sa korupsyon. Nag-antay po ang PACC na kausapin nyo kami, ang Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit po, Pangulong Marcos, bakit inabolish nyo ang PACC sa kauna-unahan mong executive order? Bakit po, Pangulong Marcos? Pangulong Marcos, kaibigan mo po lahat ng mga ito, ang mga kasamahan mo, kaibigan nyo po kami. Bakit ginawa mo ito sa amin? Bakit pinadakip mo at dinala sa Hague, Netherlands at tumulong sa iyo ang dating Pangulong Tatay Digong? Pangulong Marcos, bakit kinuha mo po sa Pilipino si Tatay Digong? Pangulong Duterte, ang iyong kasangga sa Visayas na siyang tumulong na magkaroon ng First Mindanaoan President para sa Pilipinas. Naalala ko pa noong 2014, yung mga kasamahan ko sa PDP Laban, sabi nila, JV, Attorney Hilo, tulungan niyo po ang Mindanao. Pinabayaan po kami, wala pa po kaming presidente. Ako, si Attorney Hilo, kasama ng mga kaalyado natin sa Visayas at mga kaibigan sa Luzon, tumulong po kami sa Mindanao magkaroon ng kauna-unang presidente. Pangulong Marcos, bakit kinuha mo ang kauna-unang presidente ng Mindanao at dinala mo sa Netherlands para husgahan ng mga dayuhan? Bakit po, Pangulong Marcos? Mga kababayan kong Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, Kapangayo Bulig, Kapangayo Tabang, humihingi ng tulong ang nag-iisang senador ng Visayas. Pagbigyan nyo naman po ang Visayas.
nag-iisa lang po ako. Pwede bang tulungan nyo kami magkaroon ng senador? Pwede bang magkaroon ng representasyon ang Visayas? Sana po bigyan nyo rin ng boses ang mga Visayans. Region 6 na mga Ilonggo. Region 7 na mga Cebuano. Region 8 na mga Waray. At ang aking mga kababayan na Ilonggo sa Negros, mangayo kami bulig sa inyo, Mindanao, kag Luzon. Tulungan niyo po ang Visayan Senator at bigyan niyo ako ng mga kasamahan. Ang mga Duterte 10, tulungan natin lahat kami. Walang laglagan sa Duterte 10. Walang laglagan sa Duterte 10. Mahihirapan si Pangulong Robin Hood Padilla, mahihirapan si Senator Bongo, mahihirapan si Senator Bato kung tatlo lang sila ang nasa Senado. Papayag ba kayo na ganito pa rin ang mangyayari? Kulang ang boses natin. Kung gusto nyong marinig ng Malacanang ang boses natin, ang dating kaibigan ni Pangulong Marcos, tayo yun. Ayaw niya tayong pakinggan. Maririnig ang boses natin kung mananalo ang Duterte 10 ngayong Mayo 12, 2025. Duterte! 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 Salamat, Pilipinas! Maraming salamat, Atty. Jerry Hino! Wow! Yung susunod naman natin, Ilocano to. Ilocano. Palaban! Palaban, no retreat, no surrender. Oh, hindi lang yan, abogado pa. Abogado. Labor leader pa! Hindi lang yun. Ano pa? Magsasaka. Ay, mapagtatanggol niya ang mga magsasaka. Mga kababayan, ang abogadong magsasaka, Atty. Raul Lambino! Naipagkarabi ka na kay amin. Mahusay na abogado, Atty. Lambino. Raul Lambino. Attorney Raul Lambino. Atty. Raul Lambino. Attorney Raul Lambino, number 34, para sa Senado. Kaya to ang niro ng Pino, walang kupang ng Pilipino. Naipagkarabi ka na kay amin nga kabagis, padapata nga Ilocano. Masantos siya namin sigay namin, Kapanayan at Pangasinan. Maya pa, bengi kay Kungan. Mayong gabi kaninyong tanan at magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay isang abogadong probinsyano at aking kinakatawan ang mahigit 50 milyong Pilipinong magsasaka. Alam ko po yung gawain ng isang magsasaka. Ginagawa ko na po yan magmula ng bata ko hanggang ngayon. Hindi tulad po ng iba na nagsasabing meron silang puso para sa mga magsasaka pero hindi man lang nila nasubukan magtungkal ng lupa o kaya'y magpunta sa kiring. Yan po yung aking buhay na ginagawa ko ngayon. Kaya sa lahat po ng mga kapamagsasaka sa buong Pilipinas, tayo po ang pinakamahirap na sektor sa buong Pilipinas. Ako po ang magiging boses po ninyo sa Senado. Mga kababayan, itong halalan na ito, di ba lang po ang dahilan kung bakit kailangan suportahan po natin ang Duterte?
Nabanggit na po yung issue tungkol sa korupsyon. Nabanggit na rin po yung tungkol sa issue ng kalusugan. Nabanggit na rin po yung tungkol sa kinabukasan ng ating mga susunod na salinlahi. Meron ba kayong narinig doon sa mga kabilang kampo na tinutuligsan nila ang korupsyon? Wala. Wala kayong marinig sa kanila. Ang kanilang binabanggit ngayon Dahil na silang kurap, issue kaya wala laban silang sa babanggit grupo na ng kurap. Duterte